ng pupog sa ilalim ng bundok. Kahit kailan lang, nilindol ang Bohol at nagkaroon ng mga pagguho. Sa bayan ng Hagna, winasak ng ipo-ipo ang 4 na bahay sa Dalampasigan, pero nailikas na ang mga nakatira rito. Umapaw naman ang dam sa bayan ng Pilar, maging ang Abatan River sa Cortez. Nagkaroon din ng landslide dito sa Liloan, Cortez, pero hindi katulad noong Oktubre na kabi-kabila yung pagguho ng lupa dahil sa lindol. Ngayong bagyong Yolanda, kakaunti lang naitalang landslide. So far, as of now, still manageable yung namin dito sa Bohol. The DRRMC of the different towns are still managing their own area of responsibilities. Dahil bahagyang humupa ang ulan noong hapon, bumalik na sa kanilang mga tahanan ang ilang lumikas. Pasalamat lang kami na tapos na. Sa Tagbilaran City naman, inilikas sa paaralang ito ang mga residenteng nakatira malapit sa Dalampasigan at sa 2 sinkhole na natagpuan matapos ang lindol. Ang ilan pa sa mga evacuee rito, nagmula pa sa bayan ng Loon. Nanganganib daw kasi ang structural integrity ng mga evacuation center doon, kaya inilipat muna sila rito. Sira ang bahay ng sa Loon niya. Punta kami rito kahapon pa sa alas 3 ng hapon. Ano yung mga lupa doon sa amin na puro bitak-bitak, mga bahay puro sira-sira. Jessica, sa bayan ng Gindolman, may isang tripulante ang hinahanap sa ngayon. Nagkaroon kasi ng 2 cargo barge dito na humingi ng saklolo dahil hinampas na malalaking alon. Yung 15 tripulante ro naligtas, yung isa tumalon bago dumating yung rescuer at hinahanap pa siya hanggang ngayon. Jessica? Okay, ingat kayo dyan sa Bohol, Bam Alegre. Dahil sa taglay nitong puwersa, hinahanay po ngayon ang mga eksperto ang Super Typhoon Yolanda bilang isa sa pinakamalakas na bagyong naglandfall sa kasaysayan. Gaano nga ba katindi ang lakas ng bagyong ito? Alamin natin ang latest tungkol sa Super Typhoon Yolanda mula sa ating resident meteorologist, Nathaniel Cruz. Mang Tani. Magandang gabi, Jessica. Muli ngang tumama sa kalupaan ang bagyong Yolanda at sa pagkakataong ito ay dyan sa may Busuanga sa Northern Palawan. Dahil dito nakataas pa rin ang storm signal number 4 dyan sa extreme Northern Palawan kasama ang Calamian Group of Islands, Southern Occidental Mindoro, Southern Oriental Mindoro, dyan sa Luzon at sa Visayas, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo at Guimaras. Signal number 3 naman sa nalalabing bahagi ng probinsya ng Mindoro, dyan sa Romblon, rest of Northern Palawan kasama ang Puerto Princesa City. At signal number 2 naman sa Lubang Island, Batangas, Marinduque, nalalabing bahagi ng Palawan, Burias Island, Masbate at Ticao Island, Negros Provinces, Cebu at Biliran Island. Habang signal number 1 naman dito sa Metro Manila, Bataan, Cavite, Rizal, Laguna, Quezon, Camarines Provinces, Albay, Sorsogon dyan sa Luzon at maging sa mga probinsya ng Samar, Leyte Provinces, Camotes Island, Bohol at Siquijor dyan sa Visayas at sa Mindanao, Camiguin, Surigao del Norte at Dinagat Provinces. Muli po, pinapaalalahanan natin doon sa mga binanggit nating lugar, lalo na yung signals 2, 3, and 4. Patuloy po kayong maging handa dahil sa posibleng pagkakaroon ng storm surge at doon po sa lahat ng may signal, yung pong posibilidad ng flash flood at landslide. Namata ng pag-asa ang matalang bagyong Yolanda dyan nga sa may Busuanga, Northern Palawan. At napanatili nito ang lakas na umaabot pa rin sa 215 kilometers per hour malapit sa gitna, bugso na 250 kilometers per hour at mabilis na kumikilos pakanluran, hilagang kanluran ng west-northwest 50 kilometers per hour. 6 na beses nga pong tumama sa kalupaan ang bagyong Yolanda. Yan ay mula dito sa may Philippine Sea, unang-una 4:40 ng umaga dyan sa may Giwan, Eastern Samar. Pangalawa ay sa Dulag, Tolosa, Leyte. Kanina po yung alas 7 ng umaga. Pangatlo dyan sa Daang Bantayan, mag-aalas 10 po ng umaga. Pang-apat sa may Bantayan Island, sa may Cebu,